Portuguese sailor working for Spain named Ferdinand Magellan in 1521. He is also known for leading the fleet of ships on his first to circumnavigate the world. He was able to convert some people to Christianity, according to historians, but he failed in Christianizing the conquering Macmahon's rule in the Central Philippines, when a local Muslim chieftain Lapu-Lapu led a counterattack against the superior fighting force of the Spaniards, who were armored and equipped with firearms. Lapu na sa mga Muslim na naghahanap ng bahay para sa iyong pamilya, feel at peace with Bird Development Corporation located in Imus, Cavite at Angono, Rizal, na ngayon patungo ng Quezon Province. Ang Jumeirahville ay ang kauna-unahang subdivision para sa mga Muslim na siya namang matatagpuan sa sentro ng Tagkawayan, Quezon, 8 minutes away from National Highway at McDonald, Tagkawayan. Municipality, hospitals, schools at marami pang development. Ang lugar kung saan makakapamuhay tayo tahimik, kaya pa malayo sa gulo at walang diskriminasyon. For amenities na aayon ang mga ito sa mga pangangailangan ng mga Islamiko, gaya ng small and big mosque, mga madrasa at accommodation for boys and girls. Multi-purpose hall, basketball court, at marami pang iba. Avail na ang mga presenting ba? Jumeirahville Subdivision. Pamumuhay para sa kapatiran Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay sa mga kaibigan na nag-aaral sa pag-Islam, nag-aaral rin sa Islamic na paaralan. Alhamdulillah, nabigyan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga Kristiyano, magandang gabi po. Kayo po inanyayahan ko ako sa Islam, pinakapalala ko sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi sa mga Quran. Kung nalulungan ang ahad o pang-Islam, ng nagigulong walang mga kanilang po ang ahad. Sa malapit po na kalugan sa salitang Pilipino, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi pinanganak. Hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaroon ng anak. Kahit sa kanyang mga lumikha ay wala siya sa kanililan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon na mag-iisa, dapat sa lahat ng mga tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi pinanganak ng anak. Siya ang nalikha sa akin at lahat na nandito sa mundo, siya ang may control at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang desikapan sa lahat. Wala nang iba. Para sa mga Kristiyano, sabi sa Biblia, Exodus 20 verse 20, ang Panginoong Diyos ay huwag kang sumamba ng Panginoon, bukod sa nag-iisang Diyos, huwag kang sumamba sa libro ko, na iaamin na lang sa Kanya, at isasamba mo maliban sa Kanya. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang magkambal ay hindi nakagulang o pasulong sa paraiso. At kung sino man ang sumamba ng iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailanman ay hindi niya maaamoy ang paraiso, hindi ang paraiso, at kailanman ay hindi siya makakapasok. Kaya para sa mga Kristiyano, inaalalahan ko kayo, nasa sa Islam at kilalahan mo ang totoong Panginoon na dapat sambahin wala ng iba, ang Allah subhanahu wa ta'ala at si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, everyone, back to your seats. To those tapos na kumain at mag-solar at mag-CR, mapapansin ko dami nakapila sa CR ng girls. Sensya na po, isa lang yung CR ng ating venue. Okay, sa mga nakapila sa CR, meron pong CR sa barangay. Para hindi kayo nakapila dyan, meron na pong CR sa barangay. Punta na po tayo sa barangay yung nilulutuan, itong kulay blue. Tapos sabihin niyo po CR ng mga babae. Maturo po sa inyo ng mga talo dyan. Opo, mga nakakulay dilaw po.
mag-assist lang po kayo sa ating mga barangay tanod. Yan. Para mabilis tayo. Sa sino na si CR, pwede kayong pumunta dito sa aming barangay, Lasbingin Tawan. Sabihin nyo lang ang CR ng mga babae. So mga tapos na, balik na po tayo sa ating mga upuan dahil magpaparapol na naman po tayo. Sige po, may bilang po ang oras natin. Para marami tayong oras sa pagtatanong mamaya sa ating mga chef. Sa mga chef natin nandito. Ayan, hindi balik naman tayo sa ating mga upuan. Tita G, paki-assist po. Yung mga para makabalik sila sa ating mga upuan. Yung mga technical working groups sa mga team ni Mr. Michael, pag-i-assist na po yung mga participants na bumalik na sa mga upuan. Yung mga nasi-CR at ayaw pong kailangan, yung mga pagkinan ay CR po sa mga babae dito sa ating barangay. Sabihin nyo lang po, CR ng mga babae. Okay, yung mga tita G, tulungan na sa Mr. Michael. So, tita G ng mga girls, pakialis ang mga upuan, pakipantay ulit. Strictly tayo na Lego, meet as you go. Yan. Sobrang pasensya na po, mukhang nagutom kayo lahat sa pakikinig. Yan, kusugin nyo muna ang matcha nyo para mamaya ready kayo sa mga pagtatanong. Tapos, i-ready nyo na yung mga tanong ninyo. Kukunin yan mamaya namin at isa-isahin natin kukunin yan. At ang paalala, dapat yung pagtatanong natin ay patungkol sa buwan ng Ramadan kung maaari sa paghahanda sa Istiqbal Ramadan o sa pagdating ng buwan ng Ramadan. At yung kaninang paksa ni Ustad Ahmad nun, napaka-importante nun. Pwede kayong magtanong. Yung mga hindi natapos ni Sheikh Ahmad nun, pwede niyang ulitin, pwede niyang dagdagan. At kung meron kayong mga katanungan doon, sulat na po natin para agad-agad basta po yung mga katanungan. Alila? Ano nagsasampul charge? Nakapila ka na ka-zombie? Nakapila ka na ka-zombie? Ano yung charge yun? Lakot lang kita. Kaya naman naka-charge sama. Okay. Opo na po tayo mga participants. Yan. Opo na po tayo. Makapag-start tayo. Opo. Ayan po si Sister ng Latina Learning Center. Sister Maria. Hindi ka kunin niya. Sister Maria, nandito po ang Learning Center. Ay, miss na ba ako? Hi, assalamualaikum. Talagang sumadya pa galing ka hibis-hibis mo. Yung team niya, yung grupo. Masyaallah. At yung mga grupo niya sa hibis-hibis ng mga natin, sumadya, layo-layo nila. Kung pa talaga dito. At yung mga galing pa sa ibang lugar, maraming salamat po sa pagpunta. Ayan. May mga galing po sa mga malalayo, maraming salamat po. Meron pa galing ng Maynila dito, Quezon City. Ayan, lumuwas. Masyaallah, para lang namatay sa program. Nako, ang mga lalang bahala magdating para sa inyo. Okay? Maraming salamat sa pagpunta sa event. Itong event para sa inyo to. Para sa ating lahat ng mga Muslim. Okay, so, nakikita na akong nakaupo, everyone. Yung mga pinabalaji natin, pag-iasus na po yung mga participants. Let's open the program now. Kasi, meron pa tayong speaker na magsasalita sa atin. At, habang-habang ang ganyan yung sasabihin, patungkol sa buwan ng Ramadan. Okay. Sana naman tinaman natin yung madalang mga voucher. Okay, mamimigay ulit tayo ng pagkain. Pwede kayo pumunta sa kinababang atin, located
Kapit sa Arla G. At ipakita nyo lang yan at bibigyan kayo ng pagkain. Ayan. So, maging interaction tayo ngayon. Okay, kukuha na tayo ng isa, then another. Dito muna tayo sa mga kababaihan, interaction. Number 1, interaction natin. Ano ang mga bagay na natutunan mo sa unang lecture natin? Kapag tumas ka ng kamay, meron kang reward. Sino? Okay, nasa yung microphone natin. Microphone. Saan yung microphone natin? TWG. Kailangan ng microphone dito. Microphone natin tayo microphone. Nasa yung microphone. Ayan. Sino ang mga interaction? May tumataas ng kamay? Ayan, meron. Sister, ano po natutunan natin sa lecture ng unang lecture ng Sheikh Ahmad ko? Bawal po magsimulan. Bawal? Magsimulan. Wala mo po. Saan po, ano? Nasabi ba yan ng mga Sheikh? Sheikh Ahmad ko? Bawal magsimulan. Ano po? Ayun, may natataas na kami dito. Okay. Sige, bigyan niyo po rin ng voucher yan. Bigyan ng pagkain yan. Ayan. Punta lang sa Pinabato Cafe, makita niyo lang yan. May free shower na bata ko yabi. Okay, dito, may natataas na kamay. Ayan. Sige. Ano ang natutunan mo naman sa second interaction? Ano ang natutunan mo sa lecture ng pangalawang speaker check sa Kariyakan? Sa Kariyakan. Check sa Kariyakan. O sige, sa una. Para di ka malito. Sige, kaya mo yan. Yes. Bigyan ng voucher yan. Yan. Okay, bigyan na. Kaya. Another, last na lang. Last na lang pa, meron dito. Okay, meron dito. So, sige. Last interaction natin. Yung kailan daw po. Opo. Ano po naman po sa nalalaman nito is, sa ating kailan Islam, obligasyon ng Islam system ang pagpuasa sa buwan ng Ramadan. Pero meron din mga tao hindi ko alam kung pagpuasa. Yung mga tao may problema sa pag-iisip, mga matatanda na ulyanin, mga bata na nakaabot ng anong balik, saka mga buntis at iba pa tayo pa ng kanilang mga anak. Yes. Takbir! Dahil na gusto mo bigyan mo ng pagkain at bibigyan kita ng mabara. Takbir! Okay, proceed na tayo sa program natin. Okay? From now, magbibigay din siya ng presentation. Upo na po tayo. Okay, upo na po tayo. Proceed na po tayo sa ating third speaker for today. Okay? Siya ay mula pa sa Davao. Pumunta siya dito lumipad para magbahagi sa atin ng bagay. Nakasanayan natin ito na speaker na makapagbigay sa atin ng mga karagdagang kaalaman at ngayon nagbabalik siya para magbigay ulit. Siya ay nakatapos sa Zygreen Target kasi po yung katrabaho ng consultant teacher. None other than Sheikh Muhammad Nur Sawato. فليتفضل سيادته معجورا مشكورا. تكبير! 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 Sana si Chef. Chef. Wait lang natin, itayin lang natin ang ating presentation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, una sa lahat tayo magpasalamat sa dakilang lumikha sapagkat siya ang nagkaloob ng mga bagay
na mangyayari sa sanlibutan. Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya nang gawin ang lahat ng mga bagay na kanyang nanaisin. Kama qala idza arada an yakhluqa shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Katulad na lamang ng kanyang sinabi na kapag siya ay may nais na likhain sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, ang lahat ay mangyayari. Alhamdulillah, tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa dinami-dami ng tao dito sa Dasmariñas, kabilang tayo sa mga taong ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makadalo sa pagtitipong ito bi'idnillah. Everybody say Alhamdulillah. Once again, everybody say Alhamdulillah. Alhamdulillah sapagkat pinagkaloob ng Allah na tayo magkikita ngayong gabi. Alhamdulillah. Alam niyo po ba na ang lahat ng inyong tagapagsalita ay galing pa sa iba't ibang lugar? Alam natin kung gaano kabisi ang bawat isa, ngunit dahil niloob ng Allah na yung araw na tayo magkikita, kaya tayo po ay nandito. Alhamdulillah, ang ating pag-uusapan sa hapon ito ay isang napakahalagang bagay. Kanina, ating narinig ang mga paunang panalita patungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Mga bagay na kung saan kailangan matutunan at malaman ng bawat isa sapagkat minsan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya ay umakyat sa kanyang mimbar at habang siya ay papalapit sa kanyang mimbar, siya ay nagsabing Amin, Amin, Amin. Nagtaka ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, may nakapagtanong kay Propeta Muhammad, Ya Rasulullah, bakit ikaw, sabi niya, nagsabing Amin, samantalang wala naman tayong naririnig na nagdudua? Ano ang sagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ang tunay inisimbag o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at iyan ang nakataling marapan si Jibril alaihi salatu wassalam. Dumating si Jibril alaihi salatu wassalam at siya'y nagsabi, sinabi niya, lugi ang mga tao na dumating sa kanila ang buwan ng Ramadan, ngunit hindi sila pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tawad pa. Sinabi ng Rasulullah, Amin. Ibig sabihin, ito ay paalala na darating ang buwan ng Ramadan, maraming mga taong mag-aayuno ng akala nila sila ay tinatanggap, ngunit walang tinanggap sa kanilang mga gawain, bagkus hindi sila pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kayo, kung sa papiyan, kagiabigas o kasasabuta o manusia ko ay manamian nakapangalaw o puwasa. Ano sinabi nila? Ano nasa isip? Inisip nila na pagbuwan ng Ramadan na food festival. Tama mali. Kuman gawin na ito na mga day, ano kaya lulutuin ng araw? Akala nila na ang buwan ng Ramadan ay sport fest. Fiesta ng paglalaro. Kaya nandun ay basketball, nandun lahat. Ito po ay maling paghahanda sa buwan ng Ramadan. Kaya marami ang mag-aayuno. Wallahi, thumma wallahi, maraming mag-aayuno na hindi pagkatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umabot sa kanila ang buwan ng Ramadan na hindi sila patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hilingin natin sa Allah na mapagbilang tayo sa mga taong kanyang patatawarin. Everybody say Amin. So ang topic natin ngayong hapon na ito ay nahahagi sa tatlo. Ang una, ang sinasabi natin the source of transformation. Yung pinagmumulan ng pagbabago. Kasi akala nila, maraming nag-aakala na sa buwan ng Ramadan, sila ay ginambo ng
Ramadan, pero ito po ay maling akala. Maraming nai-scam dyan. Pangalawa, ang tinatawag na kalagayan ng mga puso, sapagkat ang topic natin ay yung tinatawag na pagbalik loob ng ating mga puso sa pamamagitan ng repentance, sa pamamagitan ng tawbah. Kaya naman, ang topiko natin, ito ay may kinalaman sa pagbabago ng puso, may kinalaman sa status ng mga puso, at kaugnay dito ang pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ang ating objective ay ma-determine ng bawat isa. Bago tayo uuwi mamaya, ma-realize natin sa ating sarili na subos-sukang bago na kanaba sabab ko Ramadan. Hindi pala Ramadan ang dahilan kung bakit tayo nagbabago. Pangalawa, makaklasify natin nasaan parte tayo ng puso. Kasi may tatlong status ng puso, tingnan natin kung saan tayo napapabilang doon. Tayo ba ay nasa pusong mamun? Tayo ba ay nasa pusong bato? Tayo ba ay nasa pusong etc. etc. At we have to explain the acceptable repentance, yung kaaya-aya at katanggap-tanggap na paghingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mamaya po meron kami tanong, at ang tanong po ay iikot lamang sa tatlong ito. At siguro gaya na nakasanayan natin, na kapag ako ay nag-lecture, lumalapit ako sa nakikinig. Kasi alam ko po na mamaya, ada na mga tao, ay naman yan na sumaka, na mamumul ka, dan nagkatol ka, na kasinugad na yung mga napakanagiyan. Datang, sutik po mga pagalitano, ang may katigil na sukan sa seminar, ng baluyan ko sa ginawan mo, ada tarubedong, kasubedong sadang sa magukit ko, hadapan yan, nagtugwan yan. Makaukit sa mayaman yan na pagdaan ng rat, ay talagang catch. Uban nyo at tigaman yung baluyan sa ginawan mo, ada tarubulan, babapyan ko na yung pasagadon, na mamumul ka na matanian, ada nalabot-yan mo. Alright? So, iman ko, inshallah, baka magkipano, pupunta ko dyan, pupunta ko sa likod, at yung hindi po titingin sa akin ay siya po ang aking tatanungin. Ready na? Mukhang hindi naman ready. Ready na ba? Ready. Alright. So, meron tayong rules. Yung mga cellphone natin kasi turn off or in silent mode. At makinig po tayo, at mag-take note po tayo, at mag-participate tayo. Sinong gusto ng antay kabayayan ang mga masabalas? Taas ang kamay. Ay, masya. Kung mga babae lang gusto, mga lalaki, walang taas ng kamay. Masya Allah. Alright. Sabi ng Allah sa Quran, Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rasulullah, sabihin mo, Ya ibadi, o aking mga alipin, alladhina asrafu ala anfusihim, yung mga aking alipin na sinayang nila ang kanilang mga sarili. Okay? Yung gumawa ng mga kasamaan, yung may mga nagagawang pagkakamali, ang sabi ng Allah, La taqnatu min rahmatillah, huwag mawala ng pag-asa, ng awa, ng habag ng Allah, upang kanupag dahil sa lino Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kama-kamatanas wallah, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kaya niyang patawarin ang lahat ng gustong humingi sa kanyang tawad. Allahu Akbar. So now that Ramadan is coming, ang Ramadan, ang buwan ng Ramadan ay darating na. Insha'Allah, hingin natin sa Allah na umabot tayo sa buwan ng Ramadan. Kaya ba si Amin? Amin. Gano'n ang kahalagahan ng pagsasabing Amin.
when you heard your brother saying, Ya Allah, sana bigyan mo ako ng aeroplano, dapat sabihin mo, Amin. Huwag mong isipin, o sige, mamili ka para bumagsak ka. Limana, bakit daw kapag nakarinig tayo sa ating kapatid na nagsasabing Amin, na magsasabi din tayo Amin, sapagkat ang malaika ay nag-aamin din. Kapag pinanggap ng Allah ang kanyang panalangin, maaaring ang iyong panalangin ay tanggapin din nila. Kaya ihuling natin sa Allah na lahat tayo ay patawarin ng Allah. Amin. Hilingin natin sa Allah na umabot tayo sa buwan Ramadan. Amin. Kasi alam niyo po ba, gaya ng nabanggit ng ating naunang tagapagsalita na marami nag-aantay ng buwan ng Ramadan, pero hindi na po sila umabot sa buwan ng Ramadan. Kaya nga naman, bago dumating ang buwan ng pag-ayuno, tayo nananalangin, Allahumma baligh na Ramadan. Ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Sana hilingin natin sa Allah na patawarin tayo ng Allah sa buwan ng Ramadan. Amin. Ito ay matatagpuan sa surah Al-Zumar ayat number 50. Now sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kahulugan, O mga angkan ni Adan, kahit umabot man sa kalangitan ang inyong mga kasalanan, kung kayo ay humingi ng tawad sa Allah, ay kayo ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, during the month of Ramadan, ang kapatawaran ng Allah ay nakabukas. Nakabukas. Kaya ang sino mang nagkasala, ang sino mang may pag-agam-agam sa kanyang sarili, ang sino mang may mga problema sa buhay, ang sino mang may suad na awila kalian ko kauyag-uyag yan, na subhanallah na pamili sa limok wallah, bumili ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kapag tayo ay humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanya na tayo patatawaran. Everybody say, Astaghfirullah. Subukan daw natin magsabi ng Astaghfirullah na with feelings. Astaghfirullah. Again? Okay. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi marami, iman to na madakal ayat ni Sustifar na ayat na gano'n yan express or Astaghfirullah. Oh, medyo ay kong Astaghfirullah. Say it with the feelings. Humingi ka ng tawad sa Allah na istighfar is you have to say istighfar with the feelings. Everybody say Astaghfirullah. Okay? So ang tanong, ano ang nararamdaman natin kapag sinasabi natin ang Astaghfirullah na talagang bukal sa ating kalooban? Masaya. Panatag ang ating mga puso. Ang tanong, bakit kailangan natin sabihin Astaghfirullah? Limaga naqul Astaghfirullah daiman? Bakit? Alam niyo po ba na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang araw, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilang beses siya humingi ng tawad? 100 times. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na inirilagin, sumyaw na, sumyaw di ang mga dosa niyan. Imagine, before and after, lahat ng kanyang kasalanan ay pinatawad na sa kanya. Pero, lagi pa rin siya nagsasabing Astaghfirullah. Ino mga lesson tanong. Every time that we get out from our house, every time na lalabas tayo sa ating bahay, na nakikita natin na haram, narinig natin na haram, nakakatabi natin minsan na haram. That's why we do really need to say Astaghfirullah anytime. Okay, no? Bakit kailangan? Because the moment that we utter this word from our heart, kapag sinabi natin ang Astaghfirullah, nang galing sa puso, Allah subhanahu wa ta'ala will erase na ang ating mga minor na kasalanan. Kaya sabi niya, what may sayyat al-hasanata taluha. Kapag daw ikaw ay nakagawa ng kasalanan ng masama, ay sundan mo ito ng kabutihan dahil kanyang mapupunas.
ang pagsasabi ng astaghfirullah isang gawain kabutihan, kaya naman kapag ikaw ay nagkasala, agad-agad magsabi, astaghfirullah. Ang astaghfirullah ay napaka-hinang na salita. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago dumating ang Ramadan, it is about time to change ourselves. Baguhin na ang sarili. Babaguhin ang sarili. Sapagkat kahit ilang Ramadan ang dumating, kung hindi ikaw ang magbago ng sarili mo, walang mangyayari. Tama, mali? Tama. Kasi sabi ng Allah sa Quran, anyway, pag-usapan muna natin ang mindset. Ano ba ang mindset ng tao? Nakatan, pag-umaman sa Ramadan, na-relate man, parang seasonal, parang prutas lang na may season. Ngayon na season ng season ng season ng mansanas ngayon. Ngayon season ng yun ang pagkaakala ng tao. Buwan ng Ramadan ay season daw ng istighfar. Upang man ayaw ka pa maming kasalilan ay hirap ulan-ulan ng Ramadan. Paano pag namatay ka nang hindi Ramadan? So Ramadan is not just a season. Hindi lang sa panahon. Kasi ang Ramadan, hindi tayo babaguhin ng Ramadan unless tayo mismo sa sarili natin, tayo ang magbabago ng sarili natin. Ano sabi ng Allah? Sabi ng Allah sa Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah will never change you guys. Allah will never change us. Hindi tayo babaguhin ng Allah. Hindi tayo babaguhin ng Ramadan. Hindi tayo babaguhin ng sino man unless we ourselves will change our attitude. Ayaw man nga, nasa katano, kung mas managunta man sa kapumbabuatan o mga ginawa tanong. Agree? So the main source of transformation is not Ramadan. The main source of transformation is I, you, and we. Again, ang dahilan ng pagbabago natin ay ang mga sarili natin. Bakit? Madakal pa ng mga ulama, alim yung tatay, alim yung nanay, ang anak pasawan. Hindi porket maranaw sa ama, maranaw sa ina ka, na makala ka mo ng bibiro ka Muslim ka. No. It is ourselves. So mga ginawa tayo, yung mga sarili natin, siya ang magbabago sa atin. Kaya naman, bago dumating ang Ramadan, mag-isip-isip ka na magbago ka na. Baguhin mo ng sarili. Kaya yun ang topic natin, paano mo babaguhin ang sarili mo, yung puso mo sa pamamagitan ng pagtawba. Dahil i-cleanse natin ang sarili natin bago dumating ang buwan ng Ramadan. Yeah. Okay? So ang tanong, sino ba ang pinagmulan ng pagbabago? Tayo o ang Ramadan? Tayo. So klaro po yun ha. Huwag na, ibig kong sabihin, hindi mo na kailangan dumating ang buwan. Hindi mo na kailangan hintayin ang buwan ng Ramadan bago ka magbago. Hindi mo na kailangan hintayin ang buwan ng Ramadan bago humingi ng tawad. Ayaw ka na kalaliman ko, nadapan mo ko sa Ramadan, ayaw mapipigil yan. Ang punong galing, sulutan naman sa ihip. Upang mo na nakapin makapun. Hindi ka pa nga nagsimula. Ang isipin mo na kagay, susunod sa ihip. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. So transformation begins from ourselves. It's not because of our parents. It's not us. Hindi naman kami. Kahit makinig ka pa sa akin araw-araw, makinig ka sa mga araw-araw. Kung ikaw mismo hindi ka magbago, nafi siya. Dadin napakailian. Dadin wala. Unless you by yourself, we will change ourselves.
Inshallah, before Ramadan na mag-change na tayo, inshallah. Okay, ganito po ang technique dyan. Before dumating kung araw ng pag-aayuno, ilista mo muna siya. Ano mga dahil yung maganda ako? O ilista mo. Kasi alam mo yung Marites na bagong ano yan, bagong profession yan. Anong spelling ng Marites? M-A-R-I-T-E-S. Ano yun? M. Master of Arts in Relaying Information through Exaggerated Storytelling. Marites. Okay. So bago mo isipin nun, sino kaya ang kanino mo nagpasala? So you have to go to him and ask forgiveness. Why? Papiyagan, pangwasak ka, sa lakon tama ng pangwasak ka, nakakanubog yung ginawa di ka po di mamaganda, na wala kang nakuha kundi pagod lang. Ibig ko sabihin, hanggat meron kang hindi kabati, galit ka sa kanya, nagagalit ka sa kanya, hanggat hindi kayo nagbabati, and hindi kayo patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya take note, yung anak na hindi nakikipag-usap sa kanyang magulang, marami yan. Yung magkakapatid na ang pinag-aawayan ng mga ari-arian. So yung muhon na ililipat. Hey, brothers, sisters, bago dumating ang pag-aayuno, check in source now. Walang magbabago dyan, maliban kung tayo ang magbabago sa ating sarili. Alright? Is it clear na ang paggagalingan ng pagbabago ay tayo sa sarili natin? Klaro? Alright. So, meaning, Ustad, kailangan kong humingi ng tawad kay Allah kahit hindi buwan ng Ramadan ay hindi ako ng tawad sa kanya. Okay. Now, let's move on to the part 2 or the second topic. The status of the heart. Tingnan natin. I-reflect natin sa sarili natin. Saan ba ako sa heart na ito? Saan ba yung puso? Kagiinan ko na pamamasubulan-ulan ng Ramadan na parang dumating sa iyo yung hospital. Yung hospital mo yung masisira, yung sirang-sirang puso, sira-sirang katawan. Yung hospital ang katawan, ang puso. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah. Katotohanan sa ating mga katawan ay mayroong namumuong laman. Kapag naging matagumpay ang laman na ito, magiging matagumpay ang lahat. Kapag nasira naman ito, masisira ang lahat. Ayaw man yan, sa masisira sa puso yan, na miya binasa sa lagwa na amalian. Ikay mo, mana tayo puso? Nagsadin mang pusa, bugan mo ang masa, puso ada sa niya, na nite kong kaya puso. Ikay no? Kasi kung if you have a pure heart, you will say something good. Tama? And if you have a good heart, you will think about reward. Yung iniisip ko na mga balas. Kung meron kang magandang puso, na gagawin mo yung lahat ng pinag-uutos ng Allah kasi mayroong malinis na puso. Tingnan natin kung saan tayo sa mga puso na ito. Kasi sabi na nga ng iba, buwan daw ngayon ng mga muso. Buwan ng mga puso. Pero hindi po tayo nasa-celebrate ng buwan ng mga puso, ha? So, let us check ourselves before the coming of Ramadan. Bago dumating ang buwan ng Ramadan, tingnan natin kung anong klase ng puso meron tayo. Number 1. Okay, simulan natin. Sabi ng Allah sa Quran, dumiretso tayo. Ang unang klase ng puso ay yung sakit, yung puso may sakit. Pangalawang klase ng puso ay yung puso na patay na. At ang pangatlong klase ng puso ay yung healthy heart, the pure heart. Ayan, ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Iba talaga si Ustad pag nag-lecture, no? Kasi pati yung listeners nakakapag-English na rin. You know? Alright. So we have the sick heart,
and the dead heart and the pure heart. Or we say, the healthy heart. Now let's talk. Pag-usapan natin ang may sakit na puso. Sabi ng Allah sa Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Marami sa mga tao ang nagsasabi na sila'y naniniwala sa Allah. Manakal si mga tao aliran bitiroon na magpapalakyaya silang po Allah. وَبِالْ يَوْمِ الْآخِرِ. At sa kabilang buhay. Pero ang totoo sabi ng Allah, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Giran bitiroon na magpapalakyaya silang na ayaw ni Marian na kanabas silang magpapalakyaya. Maraming mga tao nagsasabi that they believe. They are claiming that they believe in Allah. But honestly, they don't believe. Yaquluna biafwahihim ma laysa fi qulubihim. Sinasabi ng kanilang bibig, pero hindi naman sinasabi ng kanilang mga puso. O sige, mag-check tayo. Sino ang mga nagpapaaral ng English? Taas ang kamay. Wala ba nang papaaral ng English ang anak? Lahat. Ang tanong, sino sa inyo ang nagpapaaral ng anak ninyo? Pinatigil na yung anak niya sa English kasi natuturuan. Sino? Alhamdulillah meron, pero mabibilang lang ng kaunti. Now tell me, kung hindi ka sinungaling, sinasabi mo na gusto mo ng paraiso, pero yung anak mo na nasa secular, wala sa madrasa. Nasama mo ito, nasasakit sa puso. Sakit mo na. Yes! I have to tell you this. Kailangan kong sabihin ko sa iyo Sabi ng Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Pagkatuon kumamatao, adiran, bitiroon, nasiran, na mapaparakaya na ayat na rin at nabasir na mapaparakaya. Hingay no? Kaya nilang gumastos sa school, how many thousands of money? Pero makaw sa madrasa. Umi, adun ko na contribution namin sa madrasa. Bakit naman? Di ba libre ang madrasa? Imagine. Gusto mo libre ang madrasa pero sa school na 30,000 nang tumutang ka pa. Imagine. So puso ka na sa ito. Eman to na, makaw mas Ramadan na pinibulong. Bulungin ka, ginawang ka, kadulan-dulan ka, makaw mas Ramadan na pinagdulan mo Allah. Puso may sakit. Yung nagsasabi na, Ustad, hindi man ba nag-birthday na nag-mid-ilan? Mid-ilan ang birthday, parin mo lang. Inarating mo lang. May sakit ang puso. Subhanallah wa bihamdihi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sabi nila na naniniwala sila sa Allah. Pagkawalan, hindi sila naniniwala. Hindi man yan totoo. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Na para bagang niloloko nila ang Allah. Para bagang sabi ng Allah, وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Alam niyo po ba yung parang niloloko mo yung mga mananampalataya, niloloko mo ang Allah, pero wala kang niloloko kundi sarili. Nah, ang magiging baha, illa anfusahum wa ma yashkurun. Niloloko nila ang kanilang mga sarili na para bagang hindi nila nararamdaman. Imagine, ayaw mo paaralin sa dilasal. Wow, sosyal. Nasuwata ka na, may akala na di mo ito matiyak. Mga ligaya. Sisakit sa puso. Masakit ang puso. Okay? Nung sabi ng Allah, fi qulubihim marad. Ang Allah po ang nagsabi ang mga puso nila ay may sakit. Fazadahumullahu marada. At dadagdagan namin yung sakit ng kanilang mga puso. Subhanallah. Walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. At mapapasa kanila ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagsisinungaling. So that's the first part. O ngayon, pwede na natin sabihin, Alhamdulillah, wala ako dyan.
Kung nandyan ka, ay daw, panamari ka na bago magpamas sa Ramadan, niya pure sa puso ka. Yung kayo, no? Mamantima mo na, di ka girl. Pero yung pala, may sakit ang puso, hindi tatanggapin ng Allah. Alright? So is it clear? Clear kung sino yung mga yun? Sana naman wala tayo doon. Ustad, magbabago na ako, papapasokin ko na sa mahal asalam yung anak ko. Yung iba pa, sa alay, ayaw papasukin sa alay ng mga estudyante. Anong gusto nila? Di ka sa nakisulit, dagang ka ba din? Magbenta ka na lang ng silupin, huwag ka nang pumasok doon. O sasabihin mo, anak, bukas may pasok ka naman sa English na maglaba ka na naman, huwag ka pumasok sa madrasa. Mawag ba? Puso na may sakit. Pag umaga, gigising ka, Monday na Monday, maaga, gigising ka, napaplan check mo yung damit ng anak mo. Kasi mag-uniform. Pero makawas sa Sabado, tuturuan sa bata ka na, bakit ka mo gano'n, dahil nalang taon. So, samahan na, mag-isip. Parang, how do you feel? Are you very proud? Proud ba tayo? Ang totoo niyan, hindi tayo dapat maging proud that our children doesn't know how to be alif. Wallahi na. Mamaya, yung susunod na. So, is it clear? Okay, now let's move on to the second one. Sabi ng Allah, ang pangalawa ay yung puso na namatay na. Sabi ng Allah sa surah Qaf, ayah number 37, and surah Al-Fusilat, ayah number 5, surah Al-Kahf, ayah number 58. Unahin natin yung una, sabi ng Allah, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mga paalala sa sino mang may mga puso. So, ibig sabihin, yung mga taong nakakaalala, laging nakakaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung puso na buhay. Sapagkat ang mga taong nakakalimot sa Allah, nakakalimot sa mga gawaing pagsamba, yaon ang mga puso patay. Subhanallah wa bihamdih. Sabi, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqra wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Okay, ang sunod na ayat sabi, wa man adlam mimman dhukira bi ayati rabbih fa'rid 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada. Ang kabuuan ng ayat ay nagsasabi, ang mga taong patay na ang puso ay ang mga tao na tinalikuran nila ang mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalikuran nila ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Manasya ma qaddamat yada. Hanggang sa nakalimutan nila ang mga gawain ng kanilang mga sarili. Sabi ng Allah sa banal na Quran, na para bang yung kanilang mga tenga ay parang wala na silang nagdidig ng kabutihan. At katotohanan ang kanilang mga puso kapag sasabihin sa kanila ang katotohanan, sabihin sa kanila ang gabay, ay hindi na sila tumatanggap. Ibig sabihin, yaong mga taong halos araw-araw mo ng kausap, sinbayang kati, puwasa kati, piya-piya kati. Pero hindi na nakikinig. Mga taong binigyan mo na ng gabay, talagang halos araw-araw. Kaya nga, ang isang nagsabi, inni da'awtu qawmi laylaw wa nahara. Katotohanan, aking ipinapahayag sa kanila ang katuruan ng Allah sa aking mga angkan sa araw at gabi. Walam yazidhum du'ai illa firara. Walang naidagdag doon sa kanila
kundi sila ay tumalikod. So ang mga taong tumatalikod sa kautusan ng Allah, mga paalala ng mga taong nagpapaalala, sila yung mga taong patay na ang kanilang mga puso. Makasawaliran na, simbayan ka, nanagunan ka, niya panood na surga. Puno na ang paraiso. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakahuli-huling papasok ng paraiso ay sa kanya ang parang kasilawak ng 10 dunya. Allahu Akbar. Imagine, tapos sasabihin mo na sulit ka rin sa surga. Harapin sa surga. Allahu Akbar. Now let's move on to the last heart. The heart that is pure, sabi ng Allah. Ito medyo may itong ayat na ito, ha? Sabi ng Allah sa Quran, "Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Siyatigan manay sa aluman mawrik, sabi ng Allah, sa araw ng paghukom, ang inyong mga kayamanan, ang inyong mga ari-arian, ang inyong posisyon, ang inyong sasakyan, ang lahat ng nalikod mo sa mundong ito, pati ang inyong mga anak na inyong pinagyayabang, lahat ng yaon ay walang silbi, walang pakinabang, illa man at Allah, maliban lang sa pagkakaluban ng Allah ng musila ng puso. Bakit niya sinabi walang pakinabang ari-arian? Kasi ang daming mga tao na nakalimot sa dunya dahil sa ari-arian. Sinong mayaman? O sige nga, sabihin sa atin. Baka naman nagmayaman-yamanin. Nagmamayaman. Sinong magsasabing mayaman? And let's talk about Khadija radiyallahu anhu. Si Khadija napakaganda, napaka-intelihente at mayaman. At hindi lang siya nanggaling sa mayamang pamilya. She by herself, mayaman. Pero anong ginawa niya? Sinuportahan niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nung dumating yung aya ng Allah at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay namalagi sa bar, namalagi sa Yamim. Anong ginawa ni Khadija? Pumupunta siya doon, nagdadala ng pagkain kay Propeta Muhammad. Sa panahon na yaon, wala pang pachero na maghahati doon ng pagkain. Talagang aakyatin niya ang bundok, magdadala ng pagkain, pabalik sa baba. Anong ganting pala binigay sa kanya? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya Jibril, puntahan mo si Muhammad at sabihin mo sa kanya, ako'y bumabati ng salam sa kanyang asawa na si Khadija. O tayo, binati tayo ng Allah, nainudin. Dati, mafi. But she is intelligent. She is beautiful. She is rich. Pero sa pagpagama, siya lang sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino makakagawa ngayon? Ngayon, pag maganda na dapat asawahin maganda din. Pag profesional, ang asawahin profesional din. Mayaman din. Ang unang tanong, ano ito nagalagot ka? Banyak pero ano ka sa ito yun? Mavi. Kaya sabi ng Allah, yawma la yanfa'u mal. Walang pera. Walang kahit gaano kadami ang iyong pera, hindi yan hindi magdadagdag, hindi magbibigay sa iyo ng kabutihan. Wala ganun. At ang mga anak, hindi magbibigay ng kabutihan sa kabilang buhay. Mga anak na lahat profesional na hindi marunong magbasa ng Quran, mafi shay. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Nung kulang-kulang na lang, na pati yung driver's license na itatarpulin. Congratulations for passing the licensure examination for driving. Allahu Akbar. Ipangalan kung ano siya, suwata yan. Ipinagyayabang ang kanyang anak. Pero yung anak niya, sasabihin niya na, yung anak ko na yan, nasakitin na galing sa mahat, kaya kasi mamatay. Yung anak ko na, naginan na, niya bulu-bulu ka na, niya pasapasaway na, awitan na lang sa markas. Ginawa mong rehabilitation ng markas? Bakit hindi mo ipadala doon ng matalino mong anak? Why? Because may sakit ka sa puso. Or eventually, ang sakit ng puso ay magiging patay na ng puso. Subhanallah. Sabi ng Allah,
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Sila yung mga nananampalataya. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ, nagiging panatag ang kanilang mga puso sa alin? Sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Katotohanan, sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging panatag ang mga puso. Kaya naman, Ramadan is the best time to pure the heart. Pero again, kahit ilang Ramadan dumaan, kung hindi tayo magbabago, wala pa rin mangyayari. Ang sinasabi ko lang, Ramadan is the time to pure our heart. Let us pure our heart, but then ito'y magsisimula sa ating mga sarili. Alright, so we're done with the three kinds of heart. O hindi na ako magtatanong, saan ang puso ba? Saan tayo doon sa puso niya? Bahala ka na. Itanong sa sarili mo. Ang makasawalay tanda, anak ko nga rin makatabo. Si kumantay ang puso, ay no, nagbuwan-buwan natin. Kung nandito ka sa pure heart, congratulations. Bigyan ng jacket yan. Allahu Akbar. See? So the heart is pure. Alam niyo po ba, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Why do I really need to stress? Ito parang pinagpiliinan ko talaga na yung mga anak natin na makabasa ng Quran. Makabasa ng Quran. Yung mga anak natin matutong magbasa ng Quran. Bakit? Ang kalagayan natin sa kabilang buhay ay nakabase sa dami ng pabisado natin sa Quran. Padapat ka na ayaw memorize ka na suratul Fatiha. O Fatiha na. Mga malipat sa pronunciation niya na. Lagyan niya mga tuwa. Fatiha. Babaya sa haji ng haji. Haji. Anyway, that's the language. I know, bato-bato sa langit ang kamaan, may bukol. Sorry po. Anyway, just saying, why do I need to stress? Kailangan to stress. I'm an educator. Alhamdulillah, biniyayaan tayo ng Allah, graduate tayo ng education. So gusto natin, kung nag-aaral tayo ng education, aralin natin yung Quran. Because your status on the day of judgment is based on the Quran. Hindi kayo, makasunod ka po sa surga, natiro ng kaumalay ka na. But yan ka kung saan niya memorize ka. Magsisimula ka magbabasa. Bismillahirrahmanirrahim. Then you will say, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Hanggang suratul Nas. Wallahi, napakalaking paraiso ibibigay sa iyo ng Allah. The more you read, the more step, the more you read, the more you step. Ang nabasa mo lang na, Qul huwallahu ahad. Naman ko, makanasika mo sa pintuan. Hanggang o kaya sasabi mo sa sarili mo, apato. Imagine, your status in Jannah will be based on the Quran. Sa dami ng kabisado mo, sa dami ng pagpasok mo sa paraiso. Kinaon, mga babayakan, mga lakiyakan. Ayaw masipin sa ginawa na makakalimutan sa salong na mauni. Tumating sa araw ng paghukom, nasasabihin mo na nakita mo na yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, makita mo yung parusa ng Allah. Sir, amay kumakaw makasi sa aluman na mauri, na mailan ka din sa aluman na niyan na siksa Allah, na yung pagmamahal mo sa anak mo, yung umaga na pinablansa mo yung damit niya, yung nagkakasakit siya na halos hindi ka makatulog, ba? Tama yun? Magkumasaluan na mawin na palilipatan ka rin sa bubayan ang buwataan. Hindi ka niya. The moment that you will see the hellfire, makikita mo yung hellfire, yung narakadhanam na upong kamay na isang narakadhanam na tuwag-tiron ka, Ya Allah, naulugan ka sa watakan ko na ka. Asar ko aksak na diya kumahulugan. Waliyahulillah. Doon ang sasabihin mo, no matter how you love your child, I know and I understand how much you love your children. Hintay mo, pag nasakit yung anak mo, nakita mo nararamdaman niya, masakit-masakit mo sabi mo, Ya Allah, sana ako na lang ang sasakit. Ya Allah, yung nararamdaman niya, nailipan ko sa akin. Pero, pag dumating ang araw ng pag-upo, makikita mo, sa Allah, sasasabihin mo na, Ya Allah, ibulong mo yung anak ko sa impyerno. Huwag na.
na ayaw pa na marataon ang napakahirap na konversasyon dahil pagdating sa kabilang buhay, sasabihin ng anak mo, Ya Allah, sila man ang naging dahilan kung bakit ako napaliwara, kaya bigyan ko sila ng 2 parusa. Sumata ka, ako kubabayaan ka, itulog ko na ka, nagtirong ka na, umugang ka sa harapan, nagtirong mo ka na, Ya Allah, sa kanyang manunyayadrakan sa Lasal University. Na iman to, naulugan ka sa kanya sa harapan, nasiksaan ka sa kanya sa Makadilo. Imagine? Yun yung mga conversation na hindi natin makakalimutan. So, ini-stress ko yung bagay na yan. So, please lang, maraming tahfidul Quran, send your children to learn Islam. May alay pa tayo. Isa pang kagandahan ng ating gobyerno sa Pilipinas, if I may say, dahil may mga allied schools tayo doon sa public school. So, send our children. Yung ba ang paaralin natin ng mga anak para dumating sa kabilang buhay na walang sisihan. Hindi tayo magsisihan. Kaya naman, Ramadan is about time to ask forgiveness. Ikaw ba? Sabi ng Allah, Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala ng may katapatan. Tawbatan nasuha. Kung sinasabi ng unang speaker kanina, na kapag ikaw ay nag-ayuno ngayon, humingi ka ng tawad ngayon, ituloy-tuloy mo na yan hanggang ikaw ay bawian ng buhay. Hindi yung pagkatapos ng Ramadan, na tapos na rin ang buwan ng pagtatawba. Okay. Ikobra naman, tawbad. Yan. Subhanallah. Alright? So, sabi ng Allah, Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Ang katotohanan ng sabi ng Allah, katakutan ang impyerno sapagkat ang impyerno ang mga panggatong doon ay ang mga sangkatauhan at waquluhan nas wal hijara, at ito ay ang panggatong ang mga tao at ang mga bato. Alayha malaikatun giladun shidad, at ang impyerno ng Allah ay may mga nakabantay na mga malaika na stricto sila. Hindi pwedeng walang pag-iusap. Kasi ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang patawarin. So, sino ang gusto patatawarin ng Allah? Nasa kamay, Ayan, ni Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. And alam kong nagugin kayo. Tomorrow I will be in Dr. Ismail Elementary School. I was invited by the principal to talk on Ramadan, different topic. So see you tomorrow, inshallah, sino man ang gusto pumunta doon. Inshallah. Alright? Ang oras ay mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Okay? Ipa-plug ko na rin, if I may plug, sa mahal po natin sa Bumbong National Bumbong, nakapangalan talaga sa Presidente. Mahal Bumbong Italim ng Quran, Karim, may mga estudyante tayo galing ng Pampanga, galing ng Metro Manila, pero pumunta sila ng Davao. May Basta School, mayroong ALS, may Alternative Learning System, meron din Tahfidh ng Quran, makakagraduate ang bata na hafid, at the same time, graduate siya ng grade 12. So at the same time, they have English communication, they have computer technology, because we want to prepare the whole world. Nakakalabas sila, pwede sila makita, pwede sila matulong sa secular education, and they can go for abroad, kung gusto nila mag-abroad. Pwede, as alin, pwede, endorse natin sila. If they want secular education sa Al-Bukhari International School or IIUM sa Malaysia, inshallah we have contacts there. So kung sino man ang gusto magpaaral ng kanilang anak, meron tayong panglalaki at may pangbabae, so please contact at yung moms, bilang agadeno. Okay, ang intention po natin, hindi po para kunin yung mga bata dito. Kung meron namang magpapaaral dito, mas mainam. Pero may kagandahan din ng malayo. Kasi pag malayo, magpasaway ang anak natin, hindi nakakaisip kung uwi agad. Pero pag kapitbahay mo yung madrasa, bukas magpapasawayan dahil uuwi na agad yan sa bahay. So with that, I hope that you learn from me today. Maliit lang po na oras ito, but I am asking Allah na marami pang panahon na tayo magsasama. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ano yung pangalan natin? Ayun. Assalamualaikum. Buhay pa ba tayo? Siyempre, mabubuhay tayo kasi mamimigay naman tayo ng anong gusto nyo? Yung para sa pagkain, dates, o yung electric fan? Mga nainitan kayo, bibigay ko talaga yan. Okay? So, sige, mamimigay tayo. Doon na tayo sa libreng pagkain. Diyan yung mga voucher natin. Ilan na lang ang voucher natin dyan? Isa, dalawa? Okay, meron pa ba? Hindi na lang dalawa.